Naramdaman ni Lucia Alcaraz ang bawat lubak sa daan na tila ba personal na insulto sa kanya. Ang ugong ng makina ng kanyang mamahaling SUV ay nagiging isang pilit na halinghing habang nilalabanan nito ang makapal at mapulang putik ng probinsya ng Sinagtala. Napahigpit ang kapit niya sa manibela. Ang mga kuko niyang perpektong pininturahan ng kulay dugo ay namumuti. "This is ridiculous," bulong niya sa sarili. Isang ulap ng inis ang namumuo sa kanyang dibdib. 3 oras na siyang huli sa kanyang schedule. 3 oras na nasayang sa isang daan na halos hindi matatawag na daan. Mula sa bintana, wala siyang ibang makita, kundi ang walang katapusang hanay ng mga puno at ang langit na kulay abo, nagbabadyang muling bumuhos ang ulan. Malayo sa konkretong gubat ng Maynila, kung saan bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay may katumpakan. Dito, ang oras ay tila gumagalaw kasabay ng pagtulo ng dagta mula sa mga puno. Mabagal, walang pakialam, nang sa wakas ay natanaw na niya ang arko na gawa sa kawayan na may nakasulat na "Maligayang pagdating sa Barangay Maharlika." Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Ngunit agad din itong napalitan ng panibagong pagkadismaya. Ang sentro ng kanyang misyon, ang dahilan kung bakit niya tiniis ang impyernong biyaheng ito, ay nakatayo sa kanyang harapan, ang puno ng diwa. Sa mga plano at satellite images, isa lamang itong malaking berdeng tuldok. Ngunit sa personal, ito ay isang halimaw, isang higanting puno ng balete na ang mga ugat ay kasinlaki ng mga ahas na gumagapang sa lupa. At ang mga sanga nito ay tila mga braso na naghahangad na yakapin ang buong kalangitan. May kung anong aura ito, isang sinaunang kapangyarihan na kahit ang isip niyang sanay sa lohika ay hindi maikakaila. Itinabi niya ang sasakyan at bumaba. Agad siyang sinalubong ng maalinsangang hangin na may amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Inayos niya ang kanyang itim na blazer, isang piraso ng baluti sa gitna ng lugar na ito. Kinuha niya ang kanyang tablet at nagsimulang maglakad patungo sa paanan ng puno. Ang kanyang mga stiletto heels ay lumulubog sa malambot na lupa. "Binibini." Ang boses ay malalim at kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa kanya. Lumingon si Lucia at nakita ang isang lalaki. Nakatayo ito sa pagitan niya at ng puno. Na tila ba isa sa mga ugat nito na biglang nagkatawang tao. Nakapaa lamang ito, suot ang isang simpleng kamiseta at pantalon na kupas na. Ang balat nito ay kayumanggi, hinubog ng araw, at ang mga mata nito ay sing-itim ng gabi. Nakatitig sa kanya ng may hindi maipaliwanag na intensidad. "Sino ka?" tanong ni Lucia. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. "Ako si Amihan," sagot ng lalaki, hindi inaalis ang tingin sa kanya. "At hindi ka pwedeng lumapit sa puno." Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lucia. "Excuse me? May permiso ako mula sa munisipyo. Ang lupang ito ay pag-aari na ng Imperial Group of Companies at ako ang arkitekto na mamamahala sa proyektong itatayo rito." Itinaas niya ang kanyang tablet na parabang isa itong banal na kasulatan na naglalaman ng katotohanang hindi matatawaran. "May itatayo kaming luxury wellness resort dito at ang punong yan," itinuro niya ang balete na may halong pagkasuklam, "ay kailangang tanggalin." Hindi kumurap si Amihan. "Ang permiso ninyo ay isang pirasong papel lamang. Ang puno ay may sariling buhay, may sariling diwa. Daan-daang taon na itong narito. Ito ang puso ng Maharlika." "Ang puso," ulit ni Lucia, puno ng pang-uuyam. "Mr. Amihan, nabubuhay ako sa mundo ng blueprints, bakal at semento. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong bayan." Sinubukan niyang lampasan ito, ngunit humakbang ito paharap, gamit ang sariling katawan bilang harang. Sa unang pagkakataon,
Napansin ni Lucia ang kanyang tindig, matipuno, matatag, parang isang batong hindi kayang anurin ng anumang agos. May kung anong kaba siyang naramdaman, isang pakiramdam na hindi niya gusto. Kung gusto mong ituloy ang iyong trabaho, sabi ni Amihan, ang boses ay mas bumaba at mas seryoso. Kailangan mo munang dumaan sa aming lahat. Nagigting ang panga ni Lucia. Is that a threat? Isang babala. Pagtatama nito, nagtitinginan sila, ang hangin sa pagitan nila ay nababalot ng tensyon. Isang laban ng bakal at lupa, ng siyensya at tradisyon. Sa di kalayuan, isang matandang babae na may puting buhok na nakapusod ang lumapit, may daladalang baso ng tubig. Ngumiti ito sa kanya. Ang mga kulubot sa mukha nito ay naghuhugis ng kabaitan. Ineng, baka nauuhaw ka. Mahaba ang biyahe mo. Ngunit hindi siya pinansin ni Lucia. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa lalaking humaharang sa kanyang daan. Tinalikuran niya ang mga ito. Ang kanyang mga takong ay nag-iwan ng malalalim na butas sa putik. Babalik ako kasama ang mga awtoridad, sabi niya habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Tingnan natin kung ang diwa ng punong yan ay kayang harapin ang batas. Ang gabi ngayon, sa maliit na bahay na inupahan para sa kanya sa gilid ng baryo, hindi mapakali si Lucia. Ang bawat tunog ay pinalalakas ng katahimikan ng probinsya, ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon, ang paminsan-minsang tahol ng aso. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang isip sa trabaho. Binubuklat ang mga digital na plano sa kanyang laptop. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Amihan ay pilit na bumabalik. At pagkatapos, nagsimula ito. Isang mahinang tunog, parang hangin na dumadaan sa isang siwang. Hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay ang luma at kahoy na istruktura lamang ng bahay. Ngunit umulit ito. Mas malinaw ngayon. Isang bulong. Isang tunog na walang pinanggagalingan, ngunit tila ba nasa lahat ng dako. Tumayo si Lucia at sinilip ang bintana. Ang gabi ay madilim at walang bituin. Wala siyang makitang kakaiba. Tanging ang malaking anino ng puno ng diwa sa di kalayuan. Guni-guni mo lang yan, Lucia, sabi niya sa kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pagod ka lang. Bumalik siya sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata, at pilit na inisip ang mga bakal na pundasyon at matatayog na gusali. Ang mundo niyang may kaayusan, ang mundo niyang may kontrol, ngunit ang bulong ay bumalik, at sa pagkakataong ito, mas malapit, tila ba nasa loob mismo ng silid. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Hindi ito hangin, hindi ito ang bahay. Ito ay isang boses, isang mahina, humihingal na boses na tila ba galing sa napakalayong lugar. Sinubukan niyang hulihin ang sinasabi nito na parang mga salitang isinulat sa hangin, ngunit hindi niya mahuli. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat pag-ihip ng hangin ay nagdadala ng tunog na mas malapit, mas malinaw. Hanggang sa isang sandali ng ganap na katahimikan, narinig niya ito. Hindi na isang sipol, hindi na isang bulong, isang malinaw na tinig na tila nagmula sa labas lamang ng kanyang bintana na tinatawag ang kanyang pangalan. Lucia. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis sa kanyang dibdib. Ang lahat ng luhika at katwiran sa kanyang isipan ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang dilim lamang ang kanyang nakikita, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na may kung anong naroroon, at alam nito kung sino siya. Bago pa man sumikat ang araw, gisingin na si Amihan. Hindi dahil sa ugali, kundi dahil sa isang mabigat na pakiramdam na gumambala sa kanyang pagtulog. Isang pakiramdam na tila may aninong gumagapang sa kanilang mapayapang baryo.
isang aninong may mukha ng babaeng mula sa Maynila. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng puno ng diwa. Malamig pa ang hangin ng umaga at ang hamog ay tila mga luhang kumikinang sa bawat dahon. Inilapat niya ang kanyang palad sa magaspang na balat ng puno, isang gawaing halos kasing tanda na ng kanyang alaala. Dito siya tinuruan ng kanyang lolo na makinig, hindi sa tainga, kundi sa puso. Gabayan ninyo kami, mga ninuno. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang hininga ay nagiging singaw sa lamig. May dumating na dayo. Ang dala niya ay bakal at ingay. Nais niyang sirain ang inyong tahanan. Ang aming tahanan. Pumikit siya. Hinahayaang ang katahimikan ng paligid ang maging sagot. Narinig niya ang huni ng mga ibon na nagsisimula ng magising. Ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Ito ang musikang bumuhay sa kanya. Ang musikang nais ngayong tabunan ng ugong ng mga makina. Ang pagdating ni Lucia Alcaraz ay hindi lang isang banta sa puno. Ito ay isang banta sa kanilang buong pagkatao. Ilang sandali pa, tinahak na niya ang daan patungo sa bahay ng pinakamatandang konsehal ng baryo, si Tata Berto. Doon, sa isang simpleng bilog, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nagtipon na ang mga pinagkakatiwalaang pinuno ng Maharlika. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa pag-aalala. Nagsimula na siyang magsukat kahapon. Paunang salita ni Amihan. Hindi siya nakikinig sa pakiusap. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga plano sa papel. Kailangan nating gumawa ng paraan, sabi ni Kiko. Isa sa mga mas nakababatang lalaki na may init sa kanyang boses. Hindi tayo maaaring maghintay na lang dito hanggang sa dumating ang kanilang mga bulldozer. Si Tata Berto, na ang balat ay kulubot na, tulad ng balat ng puno ng diwa, ay marahang umiling. Ang pasensya ay isang sandata rin, Kiko. Hindi natin dapat daanin sa init ng ulo. Pasensya? Giit ni Kiko. Tata Berto, nakita niyo ba kung paano niya tayo tiningnan? Para tayong mga langgam na nakaharang sa kanyang daan. Kung hindi natin siya tatakutin, babaliwalain lang niya tayo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa grupo. Alam ni Amihan kung ano ang nasa isip ni Kiko. Mga kwento ng mga engkanto at mga espiritu na nagbabantay sa puno. Mga kwentong ipinanakot sa mga bata para hindi sila maglaro malapit dito sa gabi. Ngayon, nais nilang gamitin ang mga kwentong ito laban sa isang taong halatang hindi naniniwala sa mga ganitong bagay. Hindi nagsalita si Amihan, hindi siya sang-ayon sa pananakot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may punto si Kiko. Ang pakikipag-usap ng mahinahon ay walang epekto kay Lucia. Marahil, kailangan nga nilang ipaalala sa kanya na may mga bagay sa mundo na hindi kayang sukatin ng kanyang mga instrumento. Ang kanyang pananahimik ay naging isang pahiwatig na pagsang-ayon. Nang tanghali na, mula sa di kalayuan, pinanood ni Amihan ang babae. Nakatago siya sa lilim ng mga puno ng niyog habang si Lucia Alcaraz ay nasa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Pawis na pawis ito, ang dating malinis niyang kasuotan ay may bahid na ng alikabok. Ngunit walang tigil ito sa pagtatrabaho. Bawat galaw niya ay tiyak, bawat tingin niya sa kanyang mga kagamitan ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng kanyang galit, isang munting paghanga ang sumibol sa dibdib ni Amihan. Matigas din ang ulo ng babaeng ito, naisip niya. May sarili itong paninindigan kahit na ito ay mali. Nakita niya ang isang kapiraso ng kanyang sarili sa determinasyon nito. At ang pag-iisip na yon ay lalong nagpagulo sa kanyang kalooban. Kinagabihan, bago lumubog ang araw, naglakad si Lucia pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang ilan sa kanyang mga surveying equipment. Ngunit sa kanyang pagdating, natigilan siya.
Ang tripod ng kanyang theodolite ay nakatumba. Ang measuring tape niya ay nakakalat sa damuhan, puno ng putik na tila sinadyang ipahid dito. Isang matalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang kanyang pagod ay biglang napalitan ng nag-aalab na galit. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang may gawa nito. May isang tao lang sa baryong ito na may lakas ng loob na kalabanin siya ng harapan. Mabilis niyang tinungo ang lugar kung saan niya huling nakita si Amihan. Nakatayo ito malapit sa isang kubo, nakikipag-usap sa ilang mga kabataan. Kasama na roon si Kiko. Nang makita siya ni Amihan, ang ngiti sa labi nito ay dahan-dahang naglaho. "Ikaw," sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Itinuro niya ang direksyon ng kanyang mga kagamitan. "Ikaw ang may gawa nito, hindi ba?" Tumingin si Amihan sa kanyang mga mata. Ang mukha nito ay isang blangkong maskara. "Hindi ako ang gumawa niyan." "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Lucia. "Sino pa ba ang gagawa nito? Ito na ba ang paraan ninyo? Mga pambatang paninira dahil hindi ninyo kayang lumaban ng patas?" Ang sinabi ni Amihan ay totoo. Hindi direktang siya ang gumawa. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang mga mata ay hindi kayang magsinungaling. May nakita si Lucia sa mga ito. Isang kislap ng pagkakasala, isang anino ng kaalaman na hindi maitatago ng kanyang mga salita. Hindi siya ang gumalaw, pero alam niya kung sino. At sa mga mata ni Lucia, ang pagkakaibang iyon ay walang halaga. Nagising si Lucia na hinahabol ang kanyang hininga. Ang dibdib niya ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kumot ay nakapulupot sa kanyang mga binti, basa sa malamig na pawis. Ang madilim na silid ay pamilyar, ngunit ang mga anino sa sulok ay tila gumagalaw, humuhugis sa mga alaala ng isang panaginip na pilit niyang iwinawaksi. Sa kanyang panaginip, wala siya sa Maharlika. Nasa isang puti at walang katapusang pasilyo siya ng ospital. Ang amoy ng antiseptiko ay nanunuot sa kanyang ilong. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang babae. Nakahawak ng mahigpit sa kamay ng kanyang ina na nakahiga sa kama. Payat na payat ito, ang balat ay kulay abo. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pananabik. Habang nakatingin sa isang lalaking tinatawag nilang manghihilot, ang lalaki ay may binubulong na mga dasal. Habang ipinapahid sa noo ng kanyang ina ang dinikdik na mga halamang gamot. "Tiwala lang," sabi ng kanyang ama. Ang boses ay basag sa pag-asa. Gagaling siya. Ngunit hindi siya gumaling. At sa panaginip ni Lucia, ang mga ugat ng halamang gamot ay biglang humaba. Naging kasinlaki ng mga ahas, pumulupot sa braso ng kanyang ina, hinihila ito pababa. Ang mga bulong ng manghihilot ay naging mga halinghing, at ang mukha nito ay nag-iba, naging magaspang na balat ng isang puno. Ang mga ugat ay humigpit, at sa huling pagkakataon, nakita ni Lucia ang mga mata ng kanyang ina, hindi na puno ng pag-asa, kundi ng takot, bago ito tuluyang nilamon ng kadiliman sa ilalim ng kama. "Hindi!" sigaw ng batang si Lucia, ngunit walang boses na lumalabas. Napabangon si Lucia sa kanyang kama. Ang sigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Nilibot niya ng tingin ang silid. Hinahanap ang katotohanan sa gitna ng mga anino. Ang lumang aparador, ang silya sa sulok, ang liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bintana. Lahat ay totoo. Ang panaginip, gaano man kasakit, ay isang multo na lamang ng nakaraan. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Ang galit sa bulag na pananampalataya na kumuha sa kanyang ina. Ang galit sa mga taong mas pinipili ang mga kwentong bayan kaysa sa siyensya. Ang puno ng diwa sa kanyang isipan ay naging simbolo ng lahat ng yon. At ang mga taga-Maharlika, kasama ang kanilang leader na si Amihan, ay mga tagapagmana ng kamangmangang iyon.
Kinabukasan, dala ang panibagong determinasyon na hinubog ng kanyang galit. Bumalik si Lucia sa site. Hindi na siya magpapaapekto sa mga pambatang pananakot. Ngayon, gagamitin niya ang lahat ng nasa kanyang arsenal para patunayang ang lohika at teknolohiya ang mananaig. Inilabas niya ang kanyang drone, isang modernong milagro ng teknolohiya na kayang sukatin ang bawat pulgada ng lupa mula sa itaas. Ito ang kanyang mata sa kalangitan, ang kanyang sandata laban sa mga lihim ng lupa. Pinalipad niya ito ng may kumpiyansa. Ang ugong nito ay isang alien na tunog sa katahimikan ng umaga. Sa umpisa, lahat ay perpekto. Ang imahe sa kanyang tablet ay malinaw. Isang bird's eye view ng naglalakihang mga sanga ng puno ng diwa. Ngunit habang papalapit ang drone sa korona ng puno, nagsimulang mag-flicker ang screen. Mga linya ng static ang sumira sa malinaw na video feed. Signal interference, bulong niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang kontrol. Ngunit habang lalo niyang itinatapat ang drone sa puno, lalong lumalala ang problema. Ang ugong ng drone ay nag-iba, naging pilit, na tila ba may kung anong puwersa ang humihila dito pababa. At pagkatapos, sa isang iglap, nawala ang lahat. Signal lost. Napatanga siya sa mensahe sa kanyang screen. Sa itaas, nakita niyang umikot-ikot ang drone na tila isang lasing na tutubi bago ito tuluyang bumagsak sa kung saang dako sa loob ng masukal na bahagi malapit sa puno. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ang kanyang mamahaling kagamitan, wasak. Sinubukan niyang buksan ang kanyang laptop para i-access ang backup satellite data, ngunit ganoon din ang nangyari. Ang cursor ay gumagalaw ng kusa at ang mga file ng blueprint para sa resort ay ayaw magbukas na nagsasabing corrupted. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang ilang mga taga-baryo na nagmamasid mula sa malayo. Hindi niya mabasa ang kanilang mga ekspresyon. Panunuya ba yon? Tagumpay? O baka naman takot? Ang araw na yon ay isang sunod-sunod na kabiguan. Ang bawat elektronikong kagamitan na dala niya mula sa kanyang digital laser measure hanggang sa kanyang cellphone ay nagkakaroon ng problema sa tuwing lalapit siya sa puno ng diwa. Hindi ito supernatural. Kailangang may lohikal na paliwanag. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang tinutuluyan, ngunit hindi para magpahinga. Puno ng pagkabigo at determinasyon, binuksan niya ang kanyang laptop na tila bumalik na sa normal ngayong malayo na siya sa puno. Kung hindi niya kayang labanan ang diwa ng puno gamit ang teknolohiya, lalabanan niya ito gamit ang impormasyon. Nagsimula siyang magsaliksik. Ginalugad niya ang mga online archives ng probinsya, mga lumang mapa, mga geological surveys. Hinanap niya ang anumang maaaring maging paliwanag. Mataas na iron deposit sa lupa na nagdudulot ng magnetic interference. Isang hindi pa natutuklasang underground cave system. Ilang oras ang lumipas. Ang tanging liwanag sa silid ay mula sa screen ng laptop na nagbibigay kulay sa kanyang pagod na mukha. At doon, sa isang nakatagong folder ng mga nascan na dokumento mula sa National Museum, sa isang footnote ng isang luma at halos hindi na mabasa na anthropological study mula pa noong 1950s, nakita niya ito. Isang maikling talata. Ang lugar na kilala ngayon bilang Maharlika ay pinaniniwala ang isang sagradong libingan ng mga sinaunang nanirahan sa rehiyon. Ang sentro ng kanilang mga ritual ay isang dambuhalang puno ng balete na pinaniniwalaan nilang nagsisilbing lagusan patungo sa kabilang buhay. Isang libingan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lucia. Isang nangiting hindi dala ng saya, kundi ng tagumpay. Ito na. Ito ang kanyang bala. Hindi mga engkanto, hindi mga espirito, kundi kasaysayan, arkeolohiya. Isang bagay na totoo at nahahawakan. Gagamitin niya ito
para ipamukha sa kanila na ang kanilang paniniwala ay nakabase lamang sa isang lumang sementeryo. Kinaumagahan, hinanap niya si Amihan. Natagpuan niya ito na nag-aayos ng isang bakod malapit sa ilog. Hindi na niya pinaligoy-ligoy pa. Isang libingan, sabi niya. Ang boses ay matigas at puno ng kumpiyansa. Napatigil si Amihan sa kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Ang muka ay nagtatanong, ang lupa kung saan nakatayo ang puno ninyo. Paglilinaw ni Lucia, dahan-dahan, na parang nakikipag-usap sa isang bata. I researched it. It's an ancient burial ground. Kaya pala sagrado. Hindi dahil sa kung anong diwa, kundi dahil isayayang sementeryo. Inaasahan niyang magagalit si Amihan, o kaya ay aaminin ito at gagamitin bilang isa pang dahilan na puno ng pamahiin. Ngunit ang reaksyon nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kulay sa mukha ni Amihan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng katatagan, ay biglang nanlaki sa isang emosyong hindi maitatago. Purong takot. Napaurong ito ng isang hakbang, na tila ba ang mga salita ni Lucia ay isang sumpa. Tumingin ito sa kanya, hindi na may galit kundi may halong pag-aalala at pangingilabot. May mga bagay na hindi dapat hinuhukay. Sabi ni Amihan, ang boses nito ay mahina at nanginginig. At may mga lugar na mas mabuting hindi na muling binubuksan. Ang tunay na takot sa mga mata nito, ang bigat ng kanyang mga salita, ay tumama kay Lucia ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw o pagbabanta. Sa unang pagkakataon, ang kanyang matibay na pader ng lohika ay nagkaroon ng bitak dahil ang takot na nakita niya kay Amihan ay hindi isang pagkukunwari. Ito ay totoo. At bigla, natakot din si Lucia sa kung ano ang kanyang sinimulang hukayin. Hindi maalis sa isip ni Amihan ang mga salita ni Lucia, isang libingan. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang kinukumpuni niya ang bakod na kawayan na nasira ng mga kalabaw. Bawat martilyo sa pako ay tila isang paghampas sa sarili niyang dibdib. Hindi galit ang nararamdaman niya para sa babae. Hindi na. Napalitan iyon ng isang damdaming mas malalim at mas nakakabagabag. Takot. Takot para sa kanya. Alam ng mga taga-Maharlika ang kasaysayan ng kanilang lupa. Ito ay isang bagay na hindi nila ipinagsasabi. Isang lihim na ipinapasa sa pamamagitan ng mga bulong at mga babala. Hindi sa pamamagitan ng mga libro. Ang paggalang sa mga nauna sa kanila, sa mga espiritong nagbabantay sa puno, ay isang batas na hindi nakasulat ngunit nakaukit sa kanilang mga puso. At si Lucia, sa kanyang paghuhukay sa nakaraan gamit ang kanyang malamig na lohika, ay hindi alam kung anong pinto ang kanyang binubuksan. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bulong ni Amihan sa hangin habang pinagmamasdan ng kalangitan, at tila sumagot ang kalangitan sa kanya. Ang kaninang maliwanag na sikat ng araw ay biglang nilamon ng makakapal at maitim na ulap na mabilis na gumapang mula sa kabundukan. Nag-iba ang ihip ng hangin, naging malamig, at may dalang amoy ng lupa. Ang mga ibon na kanina'y masayang humuhuni ay biglang natahimik. Ito ang mga senyales na alam ni Amihan. Isang malakas na unos ang paparating. Mabilis niyang tinipon ang kanyang mga gamit. Ang mga taga-baryo ay nagsimula na ring magpasukan sa kani-kanilang mga bahay, isinasara ang mga bintana, at itinatali ang anumang maaaring liparin ng hangin. Ngunit habang naglalakad si Amihan pauwi, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Si Lucia. Nasaan ang babaeng yon? Huli niya itong nakita na naglalakad patungo sa direksyon ng sirang daan palabas ng baryo, marahil para suriin ang posibleng alternatibong ruta para sa kanyang mga heavy equipment. Ang daang yon ay delikado kahit sa magandang panahon. Ngayong may paparating na bagyo,
Ang mga gilid nito na gawa sa malambot na lupa ay madaling gumuho. Napatigil siya sa gitna ng daan, nagtatalo ang isip. Bahagi niya ang nagsasabing pabayaan siya. Kasalanan niya. Siya ang mapilit, siya ang kaaway, ngunit may mas malakas na puwersang humihila sa kanya. Ang mga salita ng kanyang lolo, tayo ang tagapag-alaga ng lupaing ito, Ambo, at lahat ng nasa ibabaw nito. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Bago siya muling tumakbo, hindi patungo sa kanyang bahay, kundi patungo sa direksyon kung saan niya huling nakita si Luzia. At kasabay ng kanyang pagtakbo, bumuhos ang ulan. Hindi isang ambon, kundi isang bugso ng malalaking patak na tila mga batong bumabagsak mula sa langit. Agad na ginawang ilog ng putik ang daan. Sumisipol ang hangin sa kanyang tainga, at ang bawat kulog ay yumanig sa lupa. Halos kalahating oras siyang tumakbo sa gitna ng unos bago niya natanaw ang sasakyan ni Lucia. At ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaharang sa daan ang isang maliit na landslide, isang tumpok ng putik, bato, at mga nabuwal na sanga ng kawayan. Ang itim na SUV ni Lucia ay nakatigil. Ang unahang gulong ay bahagyang lumubog sa malambot na lupa, sa gilid ng daan, ilang pulgada na lang mula sa bangin. Mabilis siyang lumapit at kumatok ng malakas sa bintana ng driver. "Lucia, buksan mo!" Sigaw niya, sinusubukang higitan ng ingay ng ulan. Nakita niya si Lucia sa loob. Nakasandal ito sa manibela. Ang mukha ay putlang-putla. Nang lumingon ito sa kanya, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi pa niya nakita rito dati. Sinubukan nitong buksan ang pinto, ngunit hindi ito gumagalaw. Nakalock. At tila ang electronic system ng sasakyan ay namatay na. "Hindi ko mabuksan." Sigaw ni Lucia mula sa loob. Ang boses ay nanginginig. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Amihan ang isang malaking bato mula sa gilid ng daan. "Lumayo ka sa bintana!" Babala niya. Nakita niyang gumapang si Lucia patungo sa passenger seat. Itinaas ni Amihan ang bato at buong lakas na inihampas sa bintana. Ang tunog ng nabasag na salamin ay halos hindi narinig sa gitna ng ingay ng bagyo. Maingat niyang inalis ang mga natirang bubog sa gilid. Inabot ang kanyang kamay sa loob at binuksan ang pinto. "Halika na! Mabilis!" Hinawakan ni Amihan ang braso ni Lucia at hinila ito palabas ng sasakyan. Sa isang iglap, sinalubong sila ng buong bagsik ng unos. Ang hangin ay tila isang pader na pilit na tumutulak sa kanila pabalik, at ang ulan ay malalamig na karayom sa kanilang balat. Nanginginig si Lucia, hindi lang sa lamig kundi sa takot. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman siya ni Amihan na ganito, marupok. "Saan tayo pupunta?" Sigaw ni Lucia. Pilit na nilalabanan ng ingay ng hangin. "May alam akong masisilungan malapit dito. Kumapit ka lang," sagot ni Amihan. Pinangunahan niya ito, ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa braso nito. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa putik na pilit humihila sa kanilang mga paa pababa. Ang mamahaling sapatos ni Lucy ay walang laban sa kalikasan. Halos madulas ito ng ilang beses, ngunit hindi binitawan ni Amihan ang kanyang pagkakahawak. Siya ang naging angkla nito sa gitna ng nagwawalang bagyo. Ilang minuto pa ng paglalakad na tila walang katapusan. Natanaw nila ang isang maliit at luma ng kubo na nakatayo sa gitna ng ilang puno ng niyog. Halatang matagal nang inabandona, ngunit ang bubong nayari sa pawid. Kahit may ilang butas na, ay sapat ng kanlungan. Itinulak ni Amihan ang pinto na halos matanggal na sa bisagra at iginaya si Lucia papasok. Sa loob, ang ingay ng bagyo ay bahagyang humina. Napalitan ng ritmikong tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Madilim sa loob, at ang tanging liwanag ay mula sa mga kidlat na paminsan-minsay gumuguhit sa kalangitan. Nakatayo lang sila roon,
Parehong basang-basa at hinahabol ang hininga. Tumutulo ang tubig mula sa kanilang mga damit. Gumagawa ng maliliit na lawa sa sahig na lupa. Nanginginig si Lucia, yakap-yakap ang sarili. Walang imik na hinubad ni Amihan ang kanyang basang-basang pang-itaas na kamiseta. Naiwan siya sa kanyang puting sando na ngayon ay bakat na sa kanyang katawan. Inabot niya ang kamiseta kay Lucia. "Isuot mo to," sabi niya. Ang boses ay magaspang. "Mas makapal yan kaysa sa suot mo." Tumingin si Lucia sa kanya. Pagkatapos ay sa basang damit na iniaabot nito at pagkatapos ay sa sarili niyang manipis na blazer na wala ng silbi. Sa isang sandali, nakita ni Amihan ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang orgulyo ng isang babaeng hindi sanay na tumanggap ng tulong, ngunit nanaigang lamig. Dahan-dahan, kinuha nito ang damit mula sa kanyang kamay. Tumalikod si Amihan para bigyan ito ng espasyo. Narinig niya ang kaluskos ng tela habang tinatanggal nito ang basang blazer at isinusuot ang kanyang damit. Nang muli siyang humarap, nakita niya itong nakatayo roon. Ang malaki niyang kamiseta ay tila isang bestida sa maliit nitong katawan. "Salamat!" Bulong ni Lucia. Ang boses ay halos hindi marinig. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Amihan ang salitang yon mula sa kanya. Nagulat siya sa epekto nito sa kanya. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, mas mabisa kaysa sa anumang apoy. Tumango lang siya bilang sagot. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Umupo siya sa isang tuyong bahagi ng sahig. Isinandal ang likod sa pader na kawayan. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo na rin si Lucia sa tapat niya. Sapat lang ang layo para hindi sila magkadikit. Katahimikan. Tanging ang ulan at ang kanilang paghinga ang maririnig. Sa labas, ang mundo ay nagwawala. Ngunit sa loob ng maliit na kubo, may isang kakaibang kapayapaan. "Delikado ang ginawa mo kanina," basag ni Amihan sa katahimikan. Ang tingin ay nasa labas. Ang daan na yon. Hindi mo dapat pinupuntahan ng mag-isa kapag ganito ang panahon. Hindi sumagot si Lucia. Nakatingin lang ito sa sahig. Ang basang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Bakit mo ako sinundan?" Tanong nito sa wakas. Ang boses ay mahina. Napatingin si Amihan sa kanya. "Hindi ko alam." Tapat niyang sagot. "Basta naramdaman kong kailangan." Isang malakas na kulog ang yumanig sa kanilang kinauupuan na sinundan ng isang matalim na kidlat. Sa isang iglap, ang buong kubo ay naligo sa isang nakakasilaw na puting liwanag. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Amihan ang lahat. Ang takot na nananatili pa rin sa kanyang mga mata. Ang pagod sa kanyang mukha. Ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Wala roon ang matapang na arkitekto mula sa Maynila. Wala ang kaaway na nais sumira sa kanilang baryo. Ang nasa harap niya ay si Lucia lang, isang babaeng basang-basa, natatakot at maganda. Hindi niya namalayang napatitig na pala siya. Hindi rin nito inaalis ang tingin sa kanya. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat. Ang tensyon na naroon ay hindi na dahil sa galit o pagtatalo. Iba na. Isang bagay na hindi pa nila naramdaman dati. Isang kuryenteng mas malakas pa sa kidlat na gumuhit sa labas. Ang galit ay naroon pa rin sa isang sulok, ngunit ngayon may kasama na itong pag-usisa at isang hindi maipaliwanag na pagkaakit. Kinabukasan, ang bagyo ay isa na lamang alaala. Ang natira ay isang mundong hinugasan ng ulan. Ang hangin ay malinis at presko. Ang mga dahon ay mas matingkad ang pagkaberde at ang lupa ay mayaman sa amoy ng buhay. Ngunit ang katahimikan sa labas ay kabaligtaran ng ingay sa isipan ni Lucia. Ang paglalakad pabalik sa baryo ay puno ng isang kakaibang tensyon. Hindi na ito ang tensyon ng galit, kundi ng awkward na katahimikan sa pagitan niya at ni Amihan. Naglalakad ito sa unahan niya.
Hinahawi ang mga sanga na nakaharang sa daan. Ang likod nito ay malapad at matatag. Ang imahe niya kagabi, basang-basa, seryoso. At ang nag-iisang matibay na bagay sa gitna ng unos ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Habang papalapit sila sa kabahayan, naramdaman ni Lucia ang mga mata ng mga tao. Ang mga babaeng naglalaba sa ilog ay napatigil. Ang mga lalaking nag-aayos ng kanilang mga kulungan ng manok ay napatingin. Ang mga bata na naglalaro ng tumbang preso ay natigilan. Ang kanilang mga tingin ay pinaghalong pagtataka at pag-uusisa. Nakita nila ang kanilang leader, ang tagapagtanggol ng puno ng diwa, nakasama ang babaeng mula sa syudad. Nakita nilang pareho silang may mga tuyong putik sa damit at pagod sa mukha. Nang makarating sila sa harap ng tinutuluyan ni Lucia, huminto si Amihan. Hinubad ni Lucia ang makapal na kamiseta nito, natuyo na sa kanyang katawan, at inabot pabalik. "Salamat ulit," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Kinuha ito ni Amihan. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa braso ni Lucia. Tumango lang ito at, nang walang anumang salita, ay tumalikod na at naglakad palayo. Naiwan si Lucia na nakatayo roon, pinapanood itong maglaho, at nararamdaman ng isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto, at isinandal ang kanyang likod dito. Napapikit siya. Ang lahat ay napakakomplikado. Ang kanyang misyon ay malinaw. Itayo ang resort. Ang kanyang kalaban ay malinaw. Si Amihan at ang mga taga-baryo. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa gitna ng unos, ang mga malinaw na linyang yon ay nagsimulang lumabo. Ang kalaban niya ang nagligtas sa kanya. Ang mga taong kinaiinisan niya ang dahilan kung bakit siya ligtas ngayon. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-aalangan siyang binuksan ito. Nakatayo roon ang matandang babae na minsan na niyang tinalikuran. Si Lola Emma. May dala itong maliit na palayok na umuusok pa. Ang mga mata nito ay puno ng sinserong pag-aalala. "Ineng," sabi ng matanda sa malumanay na boses. "Nabalitaan namin ang nangyari. Mabuti at ligtas kayo. Nagluto ako ng mainit na lugaw, pampainit ng tiyan at pampalakas." Inabot nito sa kanya ang palayok. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay. Isang init na pisikal, ngunit tila ba umabot hanggang sa kanyang dibdib. Ang amoy ng luya at sinangag ay pumuno sa hangin. Napatanga si Lucia. Ito ang babaeng binaliwala niya noong unang araw. Ito ang isa sa mga taong sinisira niya ang pamumuhay. Ngunit narito ito, nag-aalok sa kanya ng pagkain at kabaitan. Isang matinding hiya ang biglang bumalot sa kanya. "Naku, Lola, hindi na po kayo dapat nag-abala," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Ano ka ba namang bata ka?" Ngumiti ang matanda, at ang mga kulubot sa gilid ng mga mata nito ay lalong lumalim. "Sa Maharlika, walang iniiwanan. Kahit pa hindi namin laging naiintindihan." Kinuha ni Lucia ang palayok. "Salamat po," sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang salita ay may bigat at katapatan. "Maraming salamat po." Nang makaalis na ang matanda, ipinatong ni Lucia ang palayok sa mesa. Kumuha siya ng kutsara at tinikman ito. Simple lang ang lasa, ngunit may dalang init at ginhawa na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling pagkain sa Maynila. Habang kumakain siya, isang luhang hindi niya inaasahan ang pumatak mula sa kanyang mata at nahulog sa lugaw. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang pader na gawa sa luhika ambisyon at masasakit na alaala ay nagsimulang magkaroon ng unang bitak. Bigla siyang napatalon sa gulat. Ang tunog ng kanyang cellphone ay isang marahas na paalala ng mundong kanyang ginagalawan.
Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at nakita ang pangalan sa screen. Marco Imperial. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Sir, Lucia. Ang boses ni Marco ay makinis at kalmado, gaya ng dati. Narinig ko may dumaang bagyo dyan. Are you okay? I'm fine, sir. Walang problema. Sagot niya. Pilit na pinapanatiling profesional ang kanyang boses. Good. Good to hear. Sabi ni Marco, may isang maikling katahimikan. So any progress? Nagsisimula ng mainip ang mga investors. Kailangan nating simulan ng ground clearing sa lalong madaling panahon. Napatingin si Lucia sa palayok ng lugaw sa kanyang mesa. Sir, it's more complicated than that. The locals are very resistant. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Lucia, kaya nga ikaw ang pinadala ko dyan. You don't back down from a challenge. Huwag kang maging malambot, Alcaraz. Tandaan mo kung bakit ka nandyan. Tandaan mo ang pangarap mo. Ang mga salita nito ay parang isang malamig na kamay na muling nagpatigas sa kanyang puso. Ang pangarap niya, ang posisyon, ang pagtakas sa anino ng nakaraan. Naiintindihan ko, sir. Sabi niya, mas matigas na ngayon. Mabuti, sabi ni Marco. At pagkatapos, idinugtong nito sa isang boses na tila kaswal, ngunit puno ng bigat. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi natin gustong maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan dahil lang sa bulag na paniniwala, hindi ba? Nabitawan ni Lucia ang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang init na dala ng lugaw ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakakakilabot na lamig na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas. Paano? Paano nalaman ni Marco ang tungkol doon? Ang tungkol sa kanyang ina. Ang tungkol sa manghihilot. Ang detalyeng iyon ay isang lihim na baon niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sugat na hindi niya kailanman ipinakita kahit kanino. Sir, anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay isang pilit na bulong. Wala naman, sagot ni Marco. Ang boses ay muling naging magaan. Just a figure of speech. Basta, gawin mo ang trabaho mo, Alcaraz. I'm counting on you. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Marco ang tawag. Naiwan si Lucia na nakatayo roon. Ang cellphone ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bitak sa kanyang pader ay biglang natakpan, ngunit hindi ng semento. Natakpan ito ng yelo. Ang kanyang kaaway ay hindi lang pala ang mga taga-baryo. May isang anino na mas malaki at mas madilim. Isang aninong nakakakilala sa kanya nang higit pa sa inaakala niya. Ang gabi ay bumaba sa Maharlika, hindi bilang isang madilim na kumot, kundi bilang isang makulay na entablado. Ang hangin ay puno ng tunog ng kulintang, ng tawanan ng mga bata, at ng amoy ng inihaw na mais at sariwang bulaklak ng kalachuchi. Ito ang taunang pista ng pasasalamat, isang pagdiriwang para sa masaganang ani at sa patuloy na biyaya ng kanilang lupain. Ngunit para kay Amihan, may kulang. Nakatayo siya malapit sa malaking siga. Pinapanood ang mga kababaihan na sumasayaw ng isang tradisyonal na sayaw. Ang kanilang mga makukulay na saya ay umiikot na parang mga bulaklak. Masaya ang lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging napapalingon sa isang direksyon, sa maliit na bahay sa gilid ng baryo, kung saan ang bintana ay nag-iisa at madilim. Mula nang iligtas niya si Lucia sa bagyo, may nag-iba. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang pag-aalala, isang pag-usisa. Nakita niya ang isang bahagi nito na hindi pa niya nakikita dati, ang kanyang takot, ang kanyang kahinaan. At sa kabila ng lahat, hindi niya maikaila ang kakaibang kuryenteng namagitan sa kanila sa loob ng kubo. Kailangan niyang maintindihan nito. Hindi.
Kailangan niyang ipakita rito. Ipakita ang dahilan kung bakit sila lumalaban. Ipakita ang buhay na nais nitong sirain. Huminga siya ng malalim. Kinalap ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nagsimulang maglakad patungo sa bahay ni Lucia. Nakita niya ito bago pa man siya makarating. Nakatayo ito sa dilim, sa ilalim ng isang puno ng mangga, malayo sa kasiyahan, isang anino na nagmamasid mula sa malayo. Nakasuot ito ng simpleng itim na pantalon at blusa. Ngunit kahit sa dilim, kitang-kita ang pagiging dayo nito. Hindi ito kabilang dito. At ang realisasyong yun ay nagdulot ng kirot sa puso ni Amihan. Dahan-dahan siyang lumapit. "Hindi ka ba sasali?" tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Nagulat si Lucia, ngunit mabilis itong nakabawi. "Hindi ako imbitado." Sagot nito. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga nagsasayawan. At isa pa, ako ang kalaban, di ba? May pait sa huling salita. "Ang pista ay para sa lahat," sabi ni Amihan, tumatabi sa kanya. "Walang kalaban ngayong gabi. Tanging pasasalamat lang." Katahimikan. Tanging ang musika mula sa malayo ang pumupuno sa pagitan nila. "Halika," sabi ni Amihan sa wakas. "May gusto akong ipakita sa'yo." Nag-alinlangan si Lucia. Nakita ni Amihan ang pagtatalo sa kanyang mukha, ang pagdududa, ang pride, at isang kislap ng pag-uusisa. Sa huli, ang pag-uusisa ang nanalo. Tumango ito ng marahan. Iginaya niya ito palapit sa sentro ng pagdiriwang. "Ang bawat pagkain dito," paliwanag niya, "itinuturo ang mga nakahanay na kakanin at prutas sa isang mahabang lamesang kawayan. Ay isang pasasalamat. Pasasalamat sa lupa para sa bigas, sa mga puno para sa prutas, sa ilog para sa isda." Pinanood nila ang mga sumasayaw. Ang sayaw na yan, patuloy niya, ay ikinukwento ang pagtatanim at pag-aani. Isang paraan para hindi natin makalimutan kung saan tayo nanggaling. Nakikinig lang si Lucia. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Walang pangungutya. Walang pag-aalinlangan. Tanging isang matamang obserbasyon na tila ba sinusubukan niyang unawain ang isang blueprint na may kakaibang disenyo. Nakita ni Amihan kung paano niya pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang pagkakayari ng mga banderitas, ang ritmo ng musika, ang ngiti sa mukha ng mga tao. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa likod ng mga bundok at ang kulay kahel na langit ay napalitan ng malalim na asul, naramdaman ni Amihan na oras na. "May isa pa akong ipapakita," sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Ang pinakamahalaga sa lahat. Dinala niya ito palayo sa maingay na kasiyahan, patungo sa pamilyar na daan, papunta sa puno ng diwa. Habang papalapit sila, ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng kanilang mga paa sa mga tuyong dahon. Huminto sila sa paanan ng higanting puno. Sa dilim, ang balete ay mas mukhang nakakatakot. Ang mga sanga nito ay tila mga itim na braso na nakaumang sa langit na puno ng bituin. "Bakit tayo nandito?" tanong ni Lucia. Ang boses ay may bahid ng kaba. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, sinanyasan niya itong maghintay at manahimik. At pagkatapos, sa gitna ng ganap na katahimikan, nagsimula ito. Isang munting ilaw ang kumislap malapit sa isang ugat. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Napasinghap si Lucia. Sa loob ng ilang sandali, ang buong puno ay nagliwanag. Libo-libong alitap-tap ang sabay-sabay na lumabas mula sa mga siwang ng balat ng puno, mula sa mga dahon, mula sa mga baging. Ang kanilang maliliit at kulay berdeng ilaw ay kumikislap ng may perpektong ritmo na tila ba ang puno ng diwa ay may sariling tibok ng puso na gawa sa liwanag. Sumasayaw sila, umiikot-ikot,
ginagawang isang konstelasyon ng mga buhay na bituin ng madilim na puno. Ito ay purong mahika, isang himala na hindi kayang ipaliwanag ng anumang siyensya. Napatingin si Amihan kay Lucia. Nakatingala ito. Ang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkamangha. Ang sayaw ng mga alitap-tap ay sumasalamin sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, lahat ng pader na itinayo nito sa kanyang paligid ay gumuho. Ang nakita ni Amihan ay hindi na ang arkitekto, hindi na ang kalaban. Ang nakita niya ay isang babaeng nabighani, isang babaeng nakahanap ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano hanapin, ang paghanga. Ang ganda. Bulong nito, ang boses ay puno ng emosyon. Tumayo si Amihan sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang buong mundo nila ay naglaho. Tanging sila na lang dalawa at ang sumasayaw na mga ilaw. Naramdaman ni Amihan ang isang hindi mapigilang puwersa. Isang katotohanang kailangan niyang sabihin. Lucia, panimula niya. Ang puso niya ay kumakabog kasabay ng kislap ng mga alitap-tap. Nakikita niyang lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay malambot at nagtatanong sa ilalim ng mahiwagang liwanag. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ito na, sasabihin na niya. Na mula nang dumating ito, nagulo ang kanyang mundo. Na sa kabila ng kanilang pagtatalo, may nakikita siyang kabutihan sa kanya. Na marahil, Ambo! Ambo! Isang sigaw ang pumunit sa mahiwagang katahimikan. Isang sigaw na puno ng takot at pagmamadali. Napalingon silang dalawa. Tumatakbo palapit sa kanila si Kiko. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang muka ay puno ng pangamba. Ambo! Sigaw muli ni Kiko. Ang bulldozer! Nasa gilid na ng baryo. Nandito na sila! Ang mga salita ay tumama na parang kidlat. Ang sayaw ng mga alitap-tap ay nagpatuloy, ngunit ang mahika ay biglang naglaho. Ang malamig at matigas na realidad ay bumagsak sa kanila na parang isang pader na bakal. Ang sandali ay nabasag, nawasak, at ang natira na lang ay ang dalawang taong muling nasa magkabilang panig ng isang digmaan. Ang mahika ay naging abo. Ang mga kumikislap na alitap-tap ay naroon pa rin, sumasayaw sa paligid ng puno ng diwa. Ngunit para kay Lucia, ang liwanag ng mga ito ay isa na lamang mapanuyang paalala ng isang sandaling ninakaw sa kanya. Ang ugong ng paparating na bulldozer ay parang isang halimaw na bakal. Ginigising siya mula sa isang panaginip na hindi niya alam na gusto pala niyang manatili. Nandito na sila. Ang mga salita ni Kiko ay hindi isang babala. Isa itong hatol. Napatingin si Lucia kay Amihan. Ang lambot at pag-usisa sa mga mata nito ay naglaho, napalitan ng isang matigas na ekspresyon na parang batong itinayo para harangin siya. Ang tulay na nagsimulang mabuo. Sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. At muli, sila ay nasa magkabilang panig ng isang digmaan. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Hindi na kailangan. Tumalikod si Amihan at tumakbo kasama ni Kiko. Pabalik sa gulo. Pabalik sa kanyang tungkulin. Naiwan si Lucia sa lilim ng puno. Ang puso ay bumibigat sa bawat tibok. Trabaho lang to, Lucia, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Gawin mo ang trabaho mo. Ngunit isa pang boses, isang boses na ngayon lang niya narinig, ang bumubulong. Pero paano na ang mga alitap-tap? Pinilit niyang isantabi ang lahat. Ang pagkalito, ang kirot. Isinuot niyang muli ang kanyang maskara ng profesionalismo at sinundan ang mga ito. Ang tanawin na bumungad sa kanya ay purong kaguluhan. Ang malaking dilaw na bulldozer ay nakatayo sa bukana ng baryo. Ang makina nito ay umuugong na parang isang hayop na handa ng Manila. Sa harap nito, ang mga taga-Maharlika na kanina lang ay masayang nagsasayawan,
ay gumawa ng isang harang tao. Magkakapit-bisig sila. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at determinasyon. Nasa pinakaharap si Amihan, ang katawan ay matatag na nakatayo laban sa banta ng bakal. Ang foreman ng construction, isang malaking lalaki na nagngangalang Mang Tony, ay lumapit sa kanya. Ma'am Lucia, anong gagawin natin? Ayaw nilang umalis. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga trabahador na naghihintay ng utos. Ang mga taga-baryo na nakatingin sa kanya na may galit. At si Amihan, nakatingin ito sa kanya, hindi ng galit, kundi ng isang bagay na mas masakit pa. Isang bagay na tumusok ng diretso sa bitak ng kanyang puso. Pagkadismaya, ang mga mata nito ay nangungusap. Akala ko iba ka. Napahigpit ang pagkuyom ni Lucia sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Hindi ko to gusto. Pinipilit lang ako. Hindi niyo naiintindihan. Ngunit walang boses na lumabas. Para makatakas sa tingin ni Amihan, humakbang siya palayo. Patungo sa isang madilim na bahagi, malapit sa ilang mga kabataan na nag-uusap-usap. Kailangan niya ng isang sandali para huminga, para buuin muli ang kanyang pader. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kanilang pag-uusap ang tuluyang gumawa sa anumang natitira sa kanyang naguguluhang damdamin. Kita mo na, Kiko. Sabi sa'yo effective yung pananakot natin. Sabi ng isang binatilyo, ang boses ay may halong pagmamayabang. Halos tumakbo na pauwi yung babaeng yun nung isang gabi. Oo nga, sagot ni Kiko, bagamat may bahid ng pag-aalala sa boses. Pero tingnan mo ngayon, dinala na niya ang halimaw. Paano kung hindi na siya natakot? Ano ka ba? Yung mga gamit niya, tayo rin naman ang sumira, di ba? Akala niya siguro mga engkanto talaga. Ang galing natin. Ang mga salita ay tumama kay Lucia na parang sampal. Masakit, nakakagulat, nakakainsulto, pananakot, sira, engkanto. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa mga bulong. Ang takot na naramdaman niya noong gabing iyon. Ang pagkasira ng kanyang drone, ang pag-corrupt ng kanyang mga files. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang pambatang palabas na idinisenyo para gawin siyang isang hangal. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa ulan ng bagyo. Pinapatay ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan, ng hiya, ng kilabot. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Hindi lang ni Marco na ginagamit ang kanyang nakaraan, kundi pati na rin ng mga taong ito na ginamit ang kanyang takot laban sa kanya. At si Amihan, imposibleng hindi niya alam. Pinagmukha siyang tanga ng lahat. Sapat na. Ang pader sa kanyang puso ay muling itinayo. Mas mataas, mas matibay, gawa sa purong galit. Naglakad siya pabalik sa gitna. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, walang mababakas na emosyon. Tumingin siya kay Mang Tony. Simulan niyo na, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Pero ma'am, yung mga tao, pag-aatubili ng foreman, tumingin si Lucia sa mga mata ng lalaki. Sinabi ko, simulan niyo na, sagutin ko ang lahat. Ang utos niya ay malinaw. Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Walang nagawa si Mang Tony kundi tumango at sumenya sa driver ng bulldozer. Ang ugong ng makina ay biglang lumakas. Isang nakakabinging dagundong na nagpatahimik sa lahat. Ang lupa ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan, ang dambuhalang makina ay gumalaw paabante. Isang kolektibong sigaw ng takot ang maririnig mula sa mga taga-baryo. Ang iba ay napaurong, ngunit si Amihan at ang mga pinakamatatapang ay nanatili. Ang kanilang mga katawan ay tensed na tensed.
handa sa pagtama. Tumingin si Lucia sa kanila, sa kanilang mga mukha ng takot at paglaban, at wala siyang naramdaman. Manhid. Ngunit habang papalapit ang bulldozer, isang figura ang biglang gumalaw mula sa likuran ng harang, isang figurang maliit at gumigiray-giray. Si Lola Emma, ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng lugaw. Ang mukha nito ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ang mga mata ay nakatitig sa paparating na bakal na halimaw. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay na para bang kaya nitong patigilin ang makina sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap ni Lucia, ang mga mata ni Lola Emma ay pumuti. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at siya ay bumagsak na parang isang basahan sa lupa. Ilang talampakan na lamang mula sa gumagalaw na bulldozer. Lola! Ang sigaw ni Amihan ay isang punit sa kaluluwa, isang tunog ng purong sindak na bumasag sa pagiging manhid ni Lucia at nagpabalik sa kanya sa isang napakasakit na realidad. Ang oras ay tila huminto. Ang ugong ng bulldozer ay namatay. Ngunit ang imahe ng pagbagsak ni Lola Emma ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Amihan na parang isang sirang plaka. Lola! Ang sigaw na iyon ay hindi lang galing sa kanyang lalamunan. Nanggaling iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bago pa man makagalaw ang sinuman, tumakbo na siya. Ang takot ay nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang bilis. Nilampasan niya ang mga natigilang kababaryo. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa nakahandusay na katawan sa lupa. Tumawag kayo ng tulong, sigaw niya sa hangin. Ang boses ay basag sa sindak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ni Lola Emma. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga labi ay bahagyang kulay ube. Inilagay niya ang dalawang daliri sa leeg nito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat segundong walang sagot. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang mahinang-mahinang pulso. Buhay pa. Isang buntong hininga ng pansamantalang ginhawa ang kumawala sa kanya. Ngunit agad itong napalitan ng nag-aalab na galit. Sa kanyang pagtayo, dahan-dahan niyang binuhat ang magaan na katawan ng matanda sa kanyang mga braso. At habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Siya. Nakatayo si Lucia Alcaraz na parang isang estatwa sa gitna ng kaguluhan. Ang mukha ay kasing putla ng kay Lola Emma. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa eksena na para bang hindi siya makapaniwala sa resulta ng kanyang sariling utos. Naglakad si Amihan patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat sa puot. Ang mga tao ay tumabi para bigyan siya ng daan. Nang nasa harap na niya si Lucia, huminto siya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata at ang lahat ng sakit, galit, at pagkadismaya na nararamdaman niya ay ibinuhos niya sa isang tingin. Sana masaya ka na, sabi ni Amihan. Ang boses niya ay isang mapanganib na bulong, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Lahat ng ito dahil sa'yo. Kung may mangyaring masama sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Habang buhay, tandaan mo yan. Nakita niya itong napalunok. Nakita niya ang pagsisisi na nagsisimulang mabuo sa mga mata nito. Ngunit huli na. Para sa kanya, ang babaeng nakita niya sa ilalim ng sayaw ng mga alitap-tap ay patay na. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw na nakasuot ng balat nito. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad. Halos tumakbo patungo sa health center ng baryo. Dala-dala si Lola Emma na parang isang napakahalagang bagay na kailangan niyang protektahan mula sa mundong sinira ng babaeng yon. Sa maliit na klinika ng baryo,
Ang amoy ng betadine at pag-aalala ay magkahalo sa hangin. Ang mga taga-baryo ay nagtipon sa labas. Ang kanilang mga bulungan ay puno ng galit na nakatutok sa iisang pangalan, Lucia. Sa loob, si Amihan ay nakasandal sa pader, hindi mapakali, habang tinitingnan ng nag-iisang doktor ng baryo, si Lola Emma, na nakahiga sa isang maliit na kama. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tunog ng instrumentong medikal ay nagpapakaba sa kanya. Ang galit niya kanina ay unti-unting hinahalinhan ng isang malalim na takot at pagsisisi. Kasalanan ko rin ito, naisip niya. Ako ang humikayat sa kanilang tumayo roon. Ako ang naglagay sa kanila sa panganib. Ang bigat ng pagiging leader ay dumagan sa kanyang mga balikat. Lumabas ang doktor, isang mabait na lalaki na nasa katanghalian na ang edad. Ambo, sabi nito sa mahinang boses. Mild heart attack dahil sa matinding stress at pagkatakot. Napapikit si Amihan at napasuntok sa pader. Hindi malakas, ngunit sapat para maramdaman ang sakit. Magiging maayos po ba siya, Doc? Sa ngayon, kailangan niya ng pahinga. Stable naman siya. Pero kailangan nating iwasan ang anumang bagay na makakapagbigay sa kanya ng stress. Ang puso niya ay hindi na ganoon kalakas. Tumango si Amihan. Ang lalamunan ay tila may bara. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Nang lumabas siya para ibalita ang kalagayan ni Lola Emma, sinalubong siya ng mga nag-aalalang mukha. Pagkatapos niyang magpaliwanag, ang kanilang kolektibong ginhawa ay mabilis na naging galit. Kailangan na nating paalisin ang babaeng yan dito. Sigaw ng isang lalaki. Isang demonyo, sabi ng isang babae. Walang puso. Nakikinig lang si Amihan, hinahayaan ang kanilang galit na hugasan ang sarili niyang nararamdaman. Ngunit kahit sa gitna ng kanilang puot, ang imahe ng mukha ni Lucia, ang kanyang gulat, ang kanyang takot, ang kanyang pagsisisi, ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan at kinasusuklaman niya ang sarili niya dahil doon. Habang ang galit ay bumabalot kay Amihan sa klinika, sa di kalayuan, ang kasalanan naman ang dahan-dahang pumapatay kay Lucia. Nakatayo siya mag-isa sa gitna ng construction site na ngayon ay nakakabinging tahimik. Ang bulldozer ay isang dambuhalang monumento ng kanyang kasalanan. Ang mga salita ni Amihan ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang saksak sa kanyang konsensya. Sana masaya ka na. Hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi siya masaya. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagkasuklam sa kanyang sarili. Ang galit niya dahil sa panloloko sa kanya ng mga taga-baryo ay naglaho na palitan ng isang mas malaking tanong. Bakit? Bakit niya hinayaang lamunin siya ng galit? At bakit alam ni Marco ang tungkol sa nanay niya? Ang tanong na yon, na kanina'y isang malamig na kabalamang, ay naging isang nagbabagang bakal sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay tila konektado. Ang pagpapadala sa kanya rito, ang pagtutol ng mga tao, ang pressure mula kay Marco, at ang paggamit nito sa kanyang pinakamadilim na nakaraan. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na niya kayang pagkatiwalaan ng sinuman. Kung may kasagutan, kailangan niyang hanapin ito ng mag-isa. Naglakad siya pabalik sa kanyang pansamantalang opisina, isang maliit na container van na puno ng mga plano at dokumento. Isinara niya ang pinto, ibinaba ang blinds, binuksan niya ang kanyang high-end na laptop at ikinonekta ito sa server ng kumpanya. Nagsimula siya sa mga pampublikong files ng proyekto. Lahat ay malinis at ayon sa plano, ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay ang mga bagay na hindi dapat makita. Ginamit niya ang kanyang access bilang project head para pasukin ang mga direktoryo ng management. At doon, nakita niya ito.
Isang folder na may pangalan ni Marco Imperial. Sinubukan niyang buksan ito. Access denied. Siyempre, ngunit hindi siya sumuko. Nagsimula siyang mag-isip. Si Marco ay isang taong mayabang ngunit tamad. Madalas nitong gamitin ang mga password na may kinalaman sa kanyang sarili. Sinubukan niya ang birthday nito, ang pangalan ng kanyang aso, ang modelo ng kanyang paboritong kotse. Lahat ay mali. Napapikit siya. Pilit na inaalala ang bawat maliit na detalye tungkol sa lalaki. At pagkatapos, naalala niya. Isang beses, sa isang pag-uusap, nabanggit nito ang paborito niyang historical figure, si Ferdinand Magellan, at ang taon kung kailan ito unang dumaong sa Pilipinas, 1521. Nanginginig ang mga kamay. Tinype niya ang password, Magellan 1521, access granted. Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit agad din itong naglaho nang makita niya ang mga laman ng folder. Hindi mga kontrata, hindi mga financial reports, kundi mga scientific documents. At isang file ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan nito ay simple lang, SG Geo Survey Final PDF. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang nasa screen ay hindi isang architectural plan. Ito ay isang detalyadong geological survey report ng lupain ng Maharlika. Puno ito ng mga charts, graphs, at mga technical terms. At sa pinakahuling pahina, sa ilalim ng section na Mineral Composition Analysis, nakita niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Significant deposits of high-grade nickel ore detected. Estimated market value. Substantial. Ang mga numero ay nagsasayawan sa kanyang paningin. Ang mga salita ay lumalabo. Ang lahat ay nagsama-sama sa isang nakakagimbal na katotohanan. Ang luxury wellness resort ay isang kasinungalingan. Isa lamang itong takip. Isang dahilan para makuha ang lupa. Ang tunay na pakay, ang tunay na halimaw na nakatago sa ilalim ng lahat ay isang minahan. Ang mga salita sa screen ay hindi na mga letra lamang. Ang mga ito ay mga piraso ng isang napakalaking palaisipan na sa wakas ay nabubuo sa kanyang isipan. At ang larawang lumalabas ay isang halimaw, nickel ore, minahan, pera. Ang luxury wellness resort ay isang magandang panaginip na ipininta sa ibabaw ng isang napakasamang bangungot. Isang magarbong takip para sa isang maruming operasyon. Isang kasinungalingan. Bumagsak si Lucia sa kanyang upuan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Lahat ay nagsama-sama sa isang nakakagimbal na katotohanan. Ang pagpili ni Marco sa kanya para sa proyektong ito, isang top-tier architect para sa isang simpleng resort sa probinsya na wala man lang maayos na daan. Hindi ito isang promosyon, isa itong kalkulasyon. Kailangan niya ng isang taong matigas ang ulo, isang taong naniniwala sa bakal at semento higit sa lahat, isang taong hindi madaling matitinag ng mga kwento tungkol sa mga espiritu, isang taong handang maging kontrabida. Kailangan niya siya. At ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinakapribadong sugat, ang tawag sa telepono, ang mga salita ni Marco. Hindi natin gustong maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan dahil lang sa bulag na paniniwala. Hindi iyon isang simpleng paalala. Iyon ay isang susi na ginamit ni Marco para buksan ang kanyang galit, para pakawalan ang kanyang pagkamuhi sa lahat ng bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Ginamit ni Marco ang alaala ng kanyang ina. Ginamit nito ang kanyang sakit. Ginamit nito ang kanyang trauma bilang isang sandata para itulak siya laban sa mga taga-Maharlika. Nilikha ni Marco ang giyera. At siya, si Lucia Alcaraz, ang perpektong sundalo, ang hindi nakakaalam na tuta. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi.
Isang tawang walang saya, puno ng pait at pagkasuklam sa sarili. Pinaglaruan siya, pinaikot, ginawang isang kontrabida sa isang kwentong hindi niya alam na siya pala ang biktima. Ang pagbagsak ni Lola Emma, ang tingin ng pagkamuhi ni Amihan, ang lahat ng yon, dugo sa kanyang mga kamay, ngunit ang kutsilyo ay hawak ni Marco. Isang malamig na galit, mas dalisay at mas matindi kaysa sa naramdaman niya kanina, ang umakyat sa kanyang gulugod. Ang galit na ito ay hindi na para sa mga taga-baryo, hindi na para sa sarili niya. Ito ay para sa lalaking nakaupo sa kanyang malamig na opisina sa Maynila, na naglalaro ng buhay ng mga tao na parang mga piyesa sa isang chessboard. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sila ay matatag, puno ng isang bagong layunin. Walang pag-aalinlangan, idinayal niya ang numero ni Marco Imperial. 2 ring lang, sumagot ito. Ang boses ay kasing kinis at kasing lamig ng dati. Lucia, may maganda ka bang balita para sa akin? Balita? Ulit ni Lucia. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Oo, mana ko. Marco, may balita ako. Katatapos ko lang basahin ang isang napaka-interesanteng geological survey report. Isang maikling katahimikan ng namayani sa kabilang linya. Sapat na para malaman ni Lucia na nakuha niya ang buong atensyon nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng kaunting kislap. Talaga? Tanong ni Lucia. Ang sarkasmo ay tumutulo sa bawat salita. Nickel, isang minahan. At ako ang pambuldoser mo, hindi ba? Ang arkitekto na gagawa ng gulo para mapilitan ang mga taga-baryo na umalis o magbenta ng mura. Ang babaeng may galit sa pamahiin kaya perpektong gamitin. Narinig ni Lucia ang isang matalim na paghinga mula kay Marco. Ang laro ay tapos na. Matalino ka talaga, Lucia, sabi ni Marco. Ang boses ay nagbago na. Wala na ang pagkukunwari. Ang natira ay ang malamig at walang awang boses ng isang ahas. Kaya nga kita gusto. Sayang at kailangan mong malaman. Ginawa mo akong isang halimaw. Sabi ni Lucia, ang boses niya ay nanginginig na ngayon sa pinipigilang galit. Ginamit mo ang nanay ko laban sa akin. Lahat ay kasama sa negosyo, mahal kong Luya. Sagot ni Marco na parang wala lang. Ang kahinaan mo ang pinakamalaki mong asset. At ito ang nagdala sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon. Ang sakit ng nakaraan mo ang naging perpektong kasangkapan. Dapat ka pa ngang magpasalamat. Ang bawat salita ay isang lason. Ang bawat salita ay isang patunay. Ang lalaking ito ay walang kaluluwa. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Lucia. Ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Sasabihin ko sa lahat. Ipapakita ko sa kanila ang ebidensya. Isang malakas na tawa ang narinig niya. Isang tawang puno ng pang-aasar. At sino ang paniniwalaan nila? Ikaw? Ang babaeng nagpabagsak sa isang matanda dahil sa isang bulldozer? Ang babaeng kinamumuhian ng buong baryo? Lucia, sinira mo na ang sarili mong kredibilidad. Ginawa kitang kontrabida sa sarili mong kwento. At kahit pa may maniwala sa'yo, ano ang magagawa mo? Isang salita mo laban sa buong legal team ng Imperial Group? Good luck with that. Huminga si Marco ng malalim na para bang nag-i-enjoy sa bawat sandali. Ito ang gagawin mo. Itutuloy mo ang plano. Sisirain mo ang loob ng mga taong yan. At kapag tapos na ang lahat, makukuha mo ang promotion mo. At malilimutan natin ang lahat ng ito. Kung hindi, ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Kung hindi, sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo sa industriyang ito. Walang kukuha sa'yo.
bawat pinto ay magsasara. At ang kwento tungkol sa isang unstable na arkitekto na nagkolapsa sa isang simpleng provincial assignment ay kakalat na parang apoy. Nasa sayo ang desisyon. Click. Ibinaba na niya ang tawag. Naiwan si Lucia sa nakabibinging katahimikan ng container van. Ang mga banta ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tama ito. Sino ang maniniwala sa kanya? Ano ang laban niya? Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanya. Sinusubukang lunurin ang kanyang galit. Ngunit habang nakaupo siya roon, natalo at nag-iisa, ang kanyang tingin ay napadpad sa bintana. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng mga puno, natatanaw niya ang tuktok ng puno ng diwa. Hindi na niya ito nakita bilang isang sagabal. Hindi na bilang isang simbolo ng pamahiin na kinamumuhian niya. Ngayon, nakita niya ito bilang isang biktima. Tulad niya, isang tahimik na saksi sa kasakiman ng tao. Isang bagay na maganda at sinauna na malapit ng sirain para lamang sa perang nakatago sa ilalim nito. Ang puno na minsan niyang sinumpa ay biglang naging kakampi niya. Ang huling linya ng depensa. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit may isang bagay na mas malakas na lumitaw para labanan ito. Determinasyon. Tumayo si Lucia. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at may layunin. Ikinonekta niya ang isang external hard drive sa kanyang laptop. Kinopya niya ang lahat. Ang geological survey, ang mga email ni Marco, ang mga financial projection para sa minahan, bawat piraso ng ebidensya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang high-quality printer mula sa kanyang mga gamit. Isa-isa, in-print niya ang mga pinakamahalagang pahina ng survey report, ang mga numero, at mga salitang naglalaman ng katotohanan. Hawak-hawak ang mga dokumento na parang isang sandata. Lumabas siya ng container van. Ang araw ay papalubog na. Nagpipinta sa kalangitan ng kulay dugo at kahel. Isang angkop na backdrop para sa giyerang malapit ng sumiklab. May isang tao lang siyang kailangang puntahan. Isang taong kasing galit niya, kung hindi man mas higit pa. Isang taong kailangang malaman ang katotohanan. Si Amihan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa health center. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi na sa takot, kundi sa isang mapanganib na pag-asa. Kailangan niyang subukan. Kailangan niyang ipaalam sa kanya. Ngunit habang binabaybay niya ang madilim ng daan, dalawang anino ang biglang humarang sa kanya. Dalawang malalaking lalaki na hindi niya kilala. Hindi sila taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay matigas at ang kanilang mga mata ay malamig. Ang isa sa kanila ay may hawak na radyo at narinig niya ang boses ni Mang Tony, ang foreman mula rito. Nakalabas na siya ng van, papunta na sa direksyon ng sentro. Sabi ng boses sa radyo, ang mga lalaki ay humakbang palapit. Binibini, sabi ng isa. Ang boses ay magalang ngunit walang kabuhay-buhay. Pinapasabi ni Sir Marco na mas mabuti kung dito ka na lang muna. May mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Ang katotohanan ay bumagsak kay Lucia na parang isang toneladang bato. Bawat galaw niya ay binabantayan. Palagi. Sinubukan niyang umatras, ngunit huli na. Ang daan ay sarado. Siya ay isang bilanggo sa isang baryong malayo sa kahit saang tulong. Ang galit ay isang laso na dahan-dahang kumakain sa kaluluwa ni Amihan. Nakaupo siya sa isang upuang kahoy sa labas ng health center. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Bawat hininga ay mabigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nabigo siyang protektahan si Lola Emma. Nabigo siyang protektahan ang kanyang mga kababaryo. At nabigo siyang intindihin ang babaeng nagdala ng unos sa kanilang buhay. Isang bahagi niya ang galit na galit kay Lucia. Siya ang nag-utos. Siya ang dahilan.
Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit at nakakainis na boses sa kanyang isipan na hindi makalimutan ang takot sa mga mata nito matapos bumagsak si Lola Emma. Ang takot na yon ay hindi pagkukunwari. Ambo! Inangat niya ang kanyang ulo. Si Kiko ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang muka ay balisa. May mga bagong dating, hindi mga construction worker, mukhang mga security. Nagkalat sila sa paligid ng site at sa tinutuluyan ni Alcaraz. Napatayo si Amihan. Ang balita ay nagdulot ng isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Bakit? Anong kailangan nila ng dagdag na bantay? Hindi ko alam, sagot ni Kiko. Pero may kakaiba, Ambo. Tila ba hindi lang tayo ang binabantayan nila? Tila ba binabantayan din nila siya? Ang mga salita ni Kiko ay nagtanim ng isang binhi ng pagdududa sa isipan ni Amihan. Bakit babantayan ni Marco si Lucia? Maliban na lang kung ang kanyang pag-iisip ay naputol nang makita niya ang isang kilabot sa di kalayuan. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw sa daan, nakita niya si Lucia at hindi ito nag-iisa. Dalawang malalaking lalaki ang nakapalibot sa kanya, hinaharangan ang kanyang daan. At pagkatapos, sumigaw si Lucia. Isang sigaw na hindi lang puno ng takot, kundi ng desperasyon. Tulong! Ang sigaw ay kumawala mula sa kanyang lalamunan bago pa man niya ito mapigilan. Ang mga dokumento ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Ang dalawang lalaki ay papalapit. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Wala kang mapupuntahan, binibini, sabi ng isa. Manahimik ka na lang para hindi ka masaktan, sabi ng isa pa. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na manahimik. Hindi na. Kung ito na ang huli niyang laban, sisiguraduhin niyang maririnig ito ng lahat. Amihan! Sigaw niyang muli. Inilalabas ang lahat ng lakas mula sa kanyang baga. Ang resort! Isang kasinungalingan, isang minahan. Ang mga lalaki ay nagulat sa kanyang ginawa. Sinubukan siyang sunggaban ng isa, ngunit mabilis siyang umilag. Itinapon niya ang mga papel sa hangin. Ang mga puting dahon ay sumabog sa dilim na parang mga kalapati. Ang katotohanan ay isinasaboy para makita ng lahat. Tungkol sa mina ang lahat ng ito. Niloloko tayong lahat ni Marco. Narinig niya ang bawat salita. Minahan. Kasinungalingan. Niloloko tayong lahat. Ang mga salita, kasama ng sigaw niya ng tulong, ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang pagkalito ay naging kalinawan. Hindi siya ang kalaban. Isa rin siyang biktima. Kiko, tawagin mo ang lahat! Sigaw ni Amihan. At pagkatapos ay tumakbo siya, ang kanyang galit ay hindi na para kay Lucia, kundi para sa mga umaapi sa kanya. Ang mga taga-baryo na naalarma ng mga sigaw ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Ang iba ay may dalang itak, ang iba ay may mga piraso ng kahoy. Ang kanilang takot ay naging tapang. Naabutan ni Amihan ng eksena, tinulak niya ang isa sa mga lalaki palayo kay Lucia. Inilagay ang kanyang sarili sa pagitan nila. Huwag niyo siyang gagalawin, angil niya. Ang dalawang goons ay nagkatinginan at pagkatapos ay ngumisi. Sino ka para pigilan kami? Ngunit bago pa man sila makakilos, dumating na ang tulong. Si Kiko at ang iba pang mga kalalakihan ng Maharlika ay pumalibot sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ang dalawang lalaki, na ngayon ay outnumbered, ay napilitang umatras. Si Lucia ay nanginginig sa likod ni Amihan. Inabot nito sa kanya ang isang papel na hindi nailipad ng hangin. Basahin mo, sabi nito. Ang boses ay basag. Kinuha ito ni Amihan. Sa ilalim ng mahinang ilaw, binasa niya ang mga salita. High-grade nickel ore, mineral composition analysis. Ang lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang pagpupumilit,
Ang pagbabantay, ang lahat ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Lucia. Ang galit sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Paghanga. Sa kabila ng lahat, lumaban ito. Isinugal nito ang lahat para sabihin ang katotohanan. Ngunit ang kanilang sandali ng pagkakaintindihan ay panandalian lamang. Ang tunog ng mga sasakyan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Dalawang itim na van ang huminto ng mabilis at mula sa mga ito ay bumaba ang mas marami pang security personnel, armado ng mga batuta. At mula sa unahang van, isang figura ang lumabas na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Si Marco Imperial. Nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, na tila ba isa lamang itong business meeting. Isang nangiti ang nasa kanyang mga labi, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Anong gulo ito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Isang munting pag-aalsa, mga taga-Maharlika. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga security ay gumawa ng daan para sa kanya. Huminto siya sa harap ni Amihan at Lucia. Tumingin siya kay Lucia, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Sinabi ko na sa'yo, Lucia, binigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos, tumingin siya kay Amihan. At ikaw, sabi niya, puno ng pang-aasar. Ang matapang na leader. Ipinaglalaban ng isang pirasong lupa na mas mahalaga pa pala kaysa sa inaakala mo. Alam na namin ang lahat, Marco. Sigaw ni Lucia. Tumatayo sa tabi ni Amihan. Alam na namin ang tungkol sa minahan. Tumawa si Marco, isang malakas at nakakainsultong tawa. At ano ngayon? Anong magagawa ng kaalaman ninyo? May hawak akong mga titulo. May hawak akong mga permit. Itinaas niya ang isang dokumento na may selyo ng korte. At may hawak akong court order para paalisin ang sinumang hahadlang sa isang lehitimong proyekto. Kaya kung ako sa inyo, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na sibat, umalis na kayo sa daan. Ang mga security personnel ay nagsimulang humakbang paabante. Ang kanilang mga batuta ay nakaamba. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang mapaurong sa takot. Tila ba tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Tapos na ang dula, deklara ni Marco. Ang ngiti ng tagumpay ay malinaw na sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ni Marco, sa gitna ng tensyon, walang nakapansin sa isang binatilyo na maingat na kinukunan ng video, ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Ang ngiti sa mukha ni Marco Imperial ay ang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Ang court order sa kanyang kamay ay parang isang setro. Ang kanyang mga security personnel ay ang kanyang hukbo. At ang mga taga-Maharlika ay mga magsasakang walang laban sa isang hari. Para sa kanya, tapos na ang laro. Ang mga gwardiya ay humakbang paabante. Ang kanilang mga batuta ay handa ng gamitin. Ang mga taga-baryo ay napaurong. Isang alon ng takot ang gumapang sa kanila. Kahit si Amihan, na nakatayo sa tabi ni Lucia, ay nag-igting ang panga, handa sa isang laban na alam niyang hindi nila kayang ipanalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucia ang isang pamilyar na lamig, ang lamig ng pagkatalo. Ito na ba yon? Pagkatapos ng lahat? Ngunit habang tinitingnan niya ang mayabang na mukha ni Marco, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot ay hindi nawala, ngunit hindi na nito kayang supili ng galit. At kasama ng galit, may isang ideyang biglang sumulpot, isang desperadong sugal. Talaga bang iniisip mong ganyan kadali ang lahat, Marco? Tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan na nagpatigil sa pag-abante ng mga gwardiya. Lumingon si Marco sa kanya, bahagyang nainis. At ano pa ang magagawa mo, Lucia? Iiyak? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucia, isang nangiting hindi inaasahan ni Marco. Hindi. Bago pa ako pumunta rito,
Nagsinungaling siya ng may buong kumpiyansa. Ang puso niya ay kumakabog. Ipinadala ko na ang lahat. Bawat file, bawat dokumento, bawat piraso ng ebidensya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Marco. Kanino? Sa isang kaibigan kong investigative journalist sa isang malaking news network. Patuloy ni Lucia ang kanyang boses ay tumataas. Sapat para marinig ng lahat. At hindi lang yan. Nag-email din ako ng kopya sa Central Office ng Department of Environment and Natural Resources. Nakaschedule itong masend 1 oras na ang nakalipas. Sa tingin ko, nabasa na nila ngayon. Sinungaling! Sigaw ni Marco, ngunit sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Talaga ba? Hamon ni Lucia. Gusto mong subukan? Sige, ituloy nyo. Itulak nyo kami. Saktan nyo ang mga taong ito. At bukas, ang pangalan ni Marco Imperial at ang maduming sikreto ng kumpanya ninyo ang magiging headline sa buong bansa. Imperial Group, ginamit ang isang resort bilang takip sa ilegal na pagmimina. Magandang pamagat, hindi ba? Ang bawat salita ay isang bala. Ang bawat salita ay idinisenyo para magtanim ng takot sa puso ng isang taong mas pinahahalagahan ang kanyang reputasyon kaysa sa anumang bagay. Tumingin si Lucia sa mga security personnel. At kayo, sabi niya, gusto niyo bang makita ang mga mukha ninyo sa TV habang binubugbog ang mga inosenteng magsasaka? Gusto niyo bang makasuhan? Ang mga gwardya ay nagkatinginan. Ang kanilang kumpiyansa ay biglang naglaho. Si Marco ay namutla. Ang court order sa kanyang kamay ay tila isa na lamang piraso ng basura. Hindi mo yan magagawa. Ginawa ko na, matigas na sabi ni Lucia. At na para bang ang tadhana ay nakikinig. Sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng madilim na daan, isang ilaw ang biglang lumitaw. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang pumunit sa katahimikan ng gabi. Lahat ay napalingon. Hindi lang 1 o 2 sasakyan, isang convoy, mga sasakyan ng pulis, at sa likod nito, mga van na may logo ng mga malalaking news channel at ang opisyal na selyo ng DENR. Ang pagsisinungaling ni Lucia ay biglang naging katotohanan. Ang mukha ni Marco Imperial ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, pagkalito, pagtanggi, takot, at sa huli, purong galit. Napagtanto niya ang nangyari. Habang nagaganap ang komprontasyon, ang video na kinuna ng binatilyo ay mabilis na na-upload at naipadala sa mga kontak na inihanda ni Lucia kanina pa. Isang listahan na nakuha niya mula sa mga nakaraang proyekto. Ang kanyang desperadong sugal ay nagbunga sa paraang hindi niya inaasahan. Ang mga mga pulis at mga opisyal ng DENR ay mabilis na kumilos. Sinisigurado ang lugar. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng eksena. Ang bulldozer, ang mga takot na taga-baryo, ang mga armadong gwardiya, at si Marco Imperial na ngayon ay nakatayo na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Mr. Imperial, sabi ng isang babaeng opisyal mula sa DNR, hawak ang isang warrant. Iniimbitahan ka naming sumama sa amin para sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa isang proyektong hindi idineklara sa inyong Environmental Compliance Certificate. Sinubukan ni Marco ng ngumiti. Sinubukang gamitin ang kanyang karaniwang anting-anting. Officer, I'm sure this is just a misunderstanding. Ngunit huli na. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang ebidensya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho. Habang isinasakay si Marco sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Lucia. Ang tingin na ibinigay niya ay puno ng purong pagkamuhi. Isang pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi natakot si Lucia. Tinitigan niya ito pabalik. Ang kanyang mga mata ay matatag.
Tapos na ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Nang mawala na ang mga sasakyan at ang tanging natira na lang ay ang mga naguguluhang taga-baryo at ang liwanag ng buwan-buwan, isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng tagumpay. Dahan-dahan, ang mga tao ay nagsimulang magsaya. Mga sigaw ng kagalakan, mga yakapan, mga luha ng ginhawa. Sila ay nanalo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lucia ay nakatayo lang. Ang lakas ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan. At pagkatapos, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Si Amihan, hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Lucia ang lahat. Pasasalamat, paghanga, pagsisisi. Tapos na, bulong ni Lucia, ang boses ay pagod. Nagsisimula pa lang, sagot ni Amihan. Ang isang maliit na ngiti ay nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi. Dinala siya nito palayo sa karamihan, patungo sa tahimik na lilim ng puno ng diwa. Doon, sa ilalim ng mga sanga na minsan niyang gustong ipaputol, sa gitna ng sayaw ng iilang natitirang alitap-tap, nagkaroon sila ng isang sandali ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng pag-asa. Inabot ni Amihan ang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Lucia. Ang kanyang balat ay magaspang, ngunit ang hawak niya ay puno ng init at kabaitan. Hindi ito nagsalita ng pasasalamat. Hindi ito humingi ng tawad. Ang simpleng hawak na yon ay sapat na. Sapat na para sa isang kapatawaran. Ano na ang susunod mong plano ngayon, arkitekto? Tanong ni Amihan. Ang boses ay malumanay. Tumingin si Lucia sa puno. Pagkatapos ay sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi niya alam ang sagot. At sa unang pagkakataon, ang hindi pagkaalam ay hindi nakakatakot. Ito ay parang isang simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa mainit na yakap ng tag-araw. At sa Maharlika, ang hangin ay puno ng tunog ng pagbabago. Hindi ang ugong ng mga bulldozer, kundi ang masayang tunog ng mga martilyo, lagari, at tawanan. Sa gitna ng baryo, kung saan dating nakatayo ang container van ni Lucia, ngayon ay may isang bukas na pavilion na gawa sa kawayan at nipa. Sa loob nito, nakatayo si Lucia Alcaraz sa harap ng konseho ng baryo, sina Tata Berto at ang iba pang mga pinuno, kasama si Amihan. Ngunit ngayon, hindi na siya ang kaaway. Siya ang kanilang arkitekto. Ayon sa plano, sabi ni Lucia, itinuturo ang isang malaking blueprint na nakalatag sa mesa. Dito sa lumang kalsada, itatayo ang ating Community Heritage Center. Gagamit tayo ng mga materyales na galing mismo dito sa atin, kawayan, kahoy mula sa mga nabuwal na puno, at adobe. Ang disenyo ay hango sa mga tradisyonal na bahay kubo, pero mas matibay at may sapat na espasyo para sa isang maliit na museo at tindahan ng mga lokal na produkto. Ang kanyang pananamit ay simple na ngayon. Maong, puting t-shirt at mga hiking boots na may bakas pa ng putik. Wala na ang matatalim na blazer at matataas na takong. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas maningning kaysa sa anumang alahas. Si Tata Berto na nakangiti ay tumango-tango. Napakaganda, ineng. Isang disenyo na gumagalang sa ating nakaraan habang nakatingin sa hinaharap. Nakangiti ring tumingin si Amihan kay Lucia. Pagkatapos ng eskandalo, ang kaso laban kay Marco Imperial ay umusad. Ang lupa ng Maharlika ay idineklara bilang isang protected ancestral domain at ang puno ng diwa ay opisyal ng kinilala bilang isang national treasure. Ang atensyon ng media ay nagdala ng mga turista. Ngunit sa tulong ni Lucia, natutunan ng baryo kung paano pamahalaan ito. Isang sustainable ecotourism program na nagbibigay trabaho sa mga lokal
habang pinoprotektahan ang kanilang kultura. Tinanggap ni Lucia ang alok ng baryo na maging kanilang consultant. Iniwan niya ang kanyang magarbong buhay sa Maynila, ang kanyang mataas na sahod, ang kanyang kondominium na may tanawin ng syudad. Ipinagpalit niya ang lahat ng yon para sa isang mas simpleng buhay at para sa isang bagay na mas mahalaga. Pagkatapos ng pagpupulong, sabay silang naglakad ni Amihan palabas. Automatikong naglapat ang kanilang mga kamay, isang kilos na naging kasing natural ng paghinga. Binabati sila ng bawat makasalubong nila. Si Kiko, na ngayon ay isa sa mga tour guide, ay kumaway sa kanila. Si Lola Emma, na malakas na ngayon, ay ngumiti mula sa kanyang tumba-tumba habang naghahabi. Natagpuan ni Lucia hindi lang ang kapayapaan, kundi ang isang pamilya. Dinala sila ng kanilang mga paa sa paborito nilang lugar, sa ilalim ng puno ng diwa. Ang puno ay tila mas lunti at mas buhay kaysa dati. Ang mga ugat nito ay matatag na nakakapit sa lupa, isang simbolo ng kanilang katatagan. Ang mga dahon nito ay humuhuni sa hangin, isang awit ng pag-asa. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita dito? Tanong ni Amihan. Ang mga mata ay nakangiti. Para kang isang bagyo na gustong sumira sa lahat. Natawa si Lucia. At ikaw naman, para kang isang pader na bato na hindi kayang tibagin. Pero tinibag mo pa rin, bulong ni Amihan. Hinila siya palapit. Tinibag mo ang pader sa paligid ng puso ko. Humarap si Lucia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pagmamahal. Pareho nating tinibag ang mga pader ng isa't isa. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang pag-ibig ay isinilang sa gitna ng kaguluhan, sinubok ng kasinungalingan at pinanday sa katotohanan. Ito ay isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa bakal at mas malalim pa sa mga ugat ng punong nagbabantay sa kanila. Lucia, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Sa Maynila, ang mga arkitekto ay nagdidisenyo ng mga gusali. Dito, gusto kong tulungan mo akong magdisenyo ng ating kinabukasan. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mga magaspang nitong palad ay malambot sa kanyang pisngi. Mahal-mahal kita, aking arkitekto. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, aking tagapagtanggol, sagot ni Lucia. At sa mga salitang yon, lahat ng sakit ng nakaraan, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng naglaho. Sa ilalim ng sayaw ng mga dahon at sa tahimik na pagbabantay ng puno ng diwa, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangako, ng kapayapaan, ng pag-uwi. Natagpuan ni Lucia Alcaraz ang kanyang liwanag, hindi sa mga blueprint o sa konkretong syudad, kundi sa puso ng isang maliit na baryo at sa pag-ibig ng isang lalaking nagngangalang Amihan. Natagpuan niya ang kanyang tahanan. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Lucia at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang istorya, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mundo. Nasaksihan ko ang pagguho ng mga pader na itinayo ni Lucia sa kanyang puso. At naramdaman ko ang hindi natitinag na katatagan ni Amihan sa pagprotekta sa kanyang minamahal. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay madalas natatagpuan sa gitna ng di pagkakaunawaan. Ipinakita nila sa atin ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ipinakita nila na laging may pag-asa at laging may liwanag na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na unos. Sana po, sa kanya-kanya nating buhay,
mahanap din natin ang sarili nating puno ng diwa. Isang bagay na sagrado, isang bagay na karapat-dapat ipaglaban, at isang lugar kung saan nating matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ni na Lucia at Amihan ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, lagi po ninyong tatandaan, ang bawat puso ay may sariling pintig ng damdamin na naghihintay lamang mapakinggan. Muli, maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Kwentong Damdamin TV.